sa ating Diyos. Amen. So, let's do more for the year 2024. Amen. Praise God. Praise God. So, mag-aral na po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. So, ang text po na napili po ay ito po nasa Isaiah 43:18 to 19 po. Sinabi po dito, forget the former things, do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen. So tayo po'y manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, hallelujah, O God. We thank you, O God. Salamat po, O God, sa hallelujah, O God. Salamat po, O God, sa patuloy mo, Lord, na pagdala sa amin, O God, sa iglesia ito, Ama, O God. Lord, aming mga panyapak, Ama, O God, dinala niyo po dito upang makinig, O God, ng iyong mga salita, Ama, O God. Father, we just thank you, O God. We invite your Holy Spirit, O God, to take full control, O God, the rest, O God, ng programang ito, Ama, O God, ng iyong program, Ama, O God. And we pray, O God, that you will just continue, God, to move, O Lord. Banal na Espiritu, nanyayahan po namin ikaw na kayo, O God, ang manguna. Hide me behind your cross. Let your glory be seen in my life. At hayaan niyo po, Lord, ang mga salitang ito, O God, mga salita mo, O God, ay patuloy, O Lord, na magbago, O God. Magbigay, O God, ng pagbabago, O God, sa buhay, O God, ng iyong mga anak, O God. Father, we just thank you, O God, and we depend, O God, in the power of your Holy Spirit, O God. It's not by might nor by power, but by your Spirit, O God. Thank you, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, nandito po tayo sa Isaiah 43:18 to 19. Kung babasahin po natin yung buong chapter, makita po natin doon yung promises ni God to rescue His people, yung mga Israelites. Kasi actually, sila talagang matitigas ang ulo nila. Kung ano yung gusto nila yun. Kung iisipin mo pa nga po, sabi nga nila mas matigas pa daw yung ulo nila kaysa dito. Mga Arab. Dito na Arab, sabi nila. Pero alam mo, mahal sa nila ng Panginoon. Kasi talagang andyan yung ano nila, yung pinili sila ng Panginoon. Hindi, we cannot deny that one na pinili talaga sila ng Panginoon. Biro mo kapiranggot yung island ng yung Israel, pero pinili pa rin sila ng Panginoon kahit gaano sila sabihin na lang matigas ang ulo, ganon, disobedient, ganon, ang ano nila, ang pag-uugali nila. Nung pumunta kami ng Israel, alam niyo po yung tsinelas, pag iniwan mo doon, talagang sabi ko, may mga magnanakaw. Mabilis kasi parang yung, di ba kahit yung unang panahon, ganun na yung ano nila, may mga magnanakaw. May mga attitude na sila. So talagang kakaiba din sila. Pero kahit ganun sila, mahal pa rin sila ng Panginoon. Kasi sila yung gagamitin din ng Panginoon at the end times. Praise God. So, Isaiah 43:18-19. Sabi dito, introduction. Our God is a God of new beginnings and likes doing new things. It is all over creation. He designed our bodies always to produce new cells. New hair, we are always experiencing new days, years, and seasons. We have a new life in Christ with new opportunities and new challenges. And one of His promises in the Bible is Him making all things new. So, lahat po, sabi po niya nga sa awit, they are new every morning, the steadfast love of the Lord never ceases, they are new every morning. So, laging, kahit yung season natin nagbabago, pero yung Panginoon hindi nagbabago. Amen. Yun po ang, ano naman yung mga sitwasyon natin, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon, hindi nagmamali. So, talagang eternal ang Kanya.
eternal ang kanyang pag-ibig. Magbago man tayo siya, hindi nagbabago. Amen. So, napaka, ano no, hindi mo masukat kung ano yung pag-ibig niya sa atin. Hindi nagbabago. Amen. Hindi nagbabago eh. Siya hindi nagbabago, tayo nagbabago. So, praise God. Objectives to let go of the things in the past, discover the new things in store for us. So, dito na po tayo sa ating topic. Nabilis na po. Praise God. Ay, sana lang. Kaya nagpalit talaga eh kasi yung mga Sabi po dito, sabi nga niya, forgetting the former things will not dwell in the past. Forget the good times. Minsan, forget the good times. In Isaiah 43, yun nga, sa chapter 43, God has just reminded Israel of all the great things He has done among them. Basahin ko dito ha, medyo mahaba-haba pero ang ganda ng promise ng Panginoon. Kung ano yung promise niya, promise na din niya sa atin yun. Amen. So, yun ang ano ng Panginoon, sabi niya dito, Isaiah 43. Sabi niya, Israel, the Lord who created you says, do not be afraid, I will save you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through the fire, you will not burn. Amen. And the hard trials that come will not hurt you. For I am the Lord your God, the host of God of Israel, who saves you. See, ang dami niyang mga pangako sa bansang Israel. Yung napaka, ano niya, sabi niya, I have called you by name, you are mine. Sabi niya, when you pass through the waters, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Ang galing pangako din niya yun sa atin. So, praise God. Minsan po, di ba, minsan binitingnan natin po yung, ano, minsan sabi niya, forget the good times, minsan forget the good times. Minsan kasi, katulad nung pag nagbubuklat po tayo ng Facebook, di ba may nakalagay 5 years memories. Yung mga ganun. Years ago. 5 years ago. On this day. On this day, magkaibigan tayo. Tapos ang Sabi- sabi na. Magkaibigan tayo. 5 years ago, nakita mo pala yung ex mo. Hindi na yung matatanggal dun sa ano. Hindi Unless na mo matatanggal sa Facebook. Worldwide na yun, alam na nila na siya yung naging ano mo. But then, sabi natin, minsan lumipas ng panahon, season, hindi pala yun yung naging nakatuluyan mo. So praise God, hindi pala siya yung nakatuluyan mo. Di ba? Kasi may plano ang Panginoon sa iyo. Amen. Amen. Minsan, let's be thankful kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Season or out of season, we should thank God. Any circumstances, dumaan man sa buhay natin, pasalamat tayo kasi mahal niya tayo dahil sinisave niya tayo sa kapahamakan. Amen. Yun po ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So, nakakatawa yun yung ano na 5 years ago. Kita mo yung boyfriend mo doon. Ex. Yung ex mo pala. So, those are good memories. But, thank God, hindi siya yung nakatuluyan mo. So, paano kung siya yung nakatuluyan mo? Kasi, hindi natin alam. So, let's ibigay natin sa ano ng Panginoon, sa hands of God. Kasi siya lang ang in control sa ating buhay. So, dwelling in the past will result in stagnation. So, huwag tayong mag-dwell sa mga nakalipas natin kasi lalong liliit yung mundo natin. Hindi tayo mag-grow. Diyan lang tayo, nandyan lang tayo. Kasi kung lahat nakadwell tayo sa mga hindi natin napatawad, hindi natin yung mga bagay na nagbibigay ng hurt sa atin, hindi ka mag-grow. Nandyan ka lang. Para hindi maging useless yung ano ng Panginoon pagkilos. Let's try to give up everything to God. Amen. Kasi mag-work siya Mag-work siya kung kung ibigay natin lahat sa Panginoon. Minsan sa buhay natin mayroon tayong mga bagay na hindi napatawad. Patawarin natin kasi wala namang mawawala sa atin. Walang mawawala sa atin. Yung Panginoon kung magpatawad tayo, nandiyan yung grace niya. Ipo-pour out pa nga niya yung blessing sa atin. O, ginawa mo yung part mo, nag-obey ka. Yun yung pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi liliit yung sinasakupan mo. Ganun po yun. Yung mga hurt kasi yun minsan ang nag-ano sa atin. Nagpugong ano ba yun, yung naghihinder sa atin sa natin sa paglago natin. So,
ano na natin, 2024 na. Malapit nang dadating ang Panginoon. Paano kung maabutan tayo? Hindi, sayang yung mga in-spend natin dito sa, sa lupa. So, forget the bad times. So, ito po, Satan loves to use the bad times against us. So, i-remind niyo yung mga nakaraan. Ito, ganito ka noon, ganyan ka, magnanakaw ka, ganito ka, lahat-lahat ng mga negative nandyan. Kasi alam niyo po, bilang isang mananampalataya, habang tayo lumalakad sa Panginoon, mag-devotion tayo, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi 1, 2, 3 days na hindi ka nakapagbasa ng salita ng Panginoon, marami na pong pumapasok dyan sa natin, sa kaisipan, na hindi mo alam, yun, yung mga memories mo noon, naalala mo. So, it's not, hayaan natin na yung Panginoon ang laman ng natin, yung good things, positive yung laman ng takbo ng utak natin. Kasi kung hindi, yung Satanas, madali lang siyang makapasok. Mayroon siyang doorway mayroon siyang daanan kasi ini-entertain natin siya. So, ayaw ng Panginoon yun. Ayaw ng Panginoon, ng Satanas na ikaw mag-uunlad sa buhay mo. So, maging positive tayo, buksan po natin ang salita ng Panginoon. Huwag po tayong masyadong mag-rely doon sa mga experience ng mga tao, katulad nung nagbabasa tayo ng mga ganitong book, ganito, experience yun ng mga tao. Ang gusto ng Panginoon, ma-experience natin yung salita niya mismo. Tayo maka-experience ng salita niya. So, yun ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So, let's forget the bad times, they are reminder of past failure. So, they are fuel to the fire of fear. So, minsan, kasi natatakot ako. Parang na-trauma ka na. May trauma na yung yung buhay mo kasi ganitong nangyari sa buhay mo. Hindi, dapat harapin mo yun. Hindi ka dapat tago or something. Harapin mo yun. Kasi yun yung tinuturo ng Panginoon. Harapin mo na kasama siya. Kasi or else, babalik ka na naman ulit doon sa sa dati mo. Harapin mo nang kasama si Jesus Christ. Kasi minsan, kailangan kasi nating manalangin. Kasi si Satanas laging like a roaring lion, anytime kahit ano-anong ini-inject sa natin, sa buhay natin. Magbasa ng salita niya kasi doon tayo nakakakuha ng source sa Kanya. Wala nang ibang libro, wala nang ibang pwedeng makapag-change sa atin, kundi itong salita lang niya, itong Bible. Siya lang ang pwedeng, ito lang ang pwedeng book na makapag-change sa atin. Wala nang iba. Kahit magbasa ka ng yung mga how to dyan na mga kung ano-ano, magbasa ka ng mga, mga booklet na kung ano-ano. Hindi yan nakakapagbabago sa atin. Ang pwede nang makapagbago sa atin na may kapangyarihan, yung salita ng Panginoon. Yung Bible, yun na ang pwedeng makapagbago sa atin. So, ayan pa nga sabi pa niya dito, they paralyze us so we cannot move. So, tingnan mo yung gawa ng kaaway. Hindi natin kaaway yung natin, yung katawan, kundi yung spirit na nananirahan sa life natin. Yung mga negative, fear, anger, greed, ang daming spirit na minsan nag-aano sa ating deep inside. Hindi ko alam kung anong mga spirit mayroon tayo, pero i-deal natin yun sa Panginoon. Kasi hindi ka maparalyze ka. Maparalyze tayo dyan sa fear. Kailangan, tanggalin natin yan, bigay natin sa Panginoon kasi it will paralyze you talaga. Wala kang magagawa, wala kang yung natin, karunungan natin limited. Yung strength natin limited, lahat. Lahat ito galing sa Panginoon. So, ibigay natin sa Panginoon para magkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan sa lahat ng mga negatives. Lahat ng mga negatives, ibigay natin sa Kanya. Minsan kung ano-ano lang iniisip natin, ganun, ibigay natin sa Kanya. Let's think positive. At kung mayroong mga negative, it's our responsibility also pag may nakita tayong may negative siya. Responsibility natin na ipag-pray yung tao. Bakit niya pinapakita sa'yo? It's your responsibility to pray for the person. See, yun po ang doon, bakit pinapakita sa'yo? It's your responsibility to pray for that person. Hindi yung wala tayong gagawin. Yung wala tayong gagawin, dead na, huwag tayong ganon.
Kasi let's build one another. Yun nga, love one another. Yun ang ano ng Panginoon sa atin, yun ang tinuturo niya. Kasi pag-ibig nga eh. So, if you cannot forget your failure, remember that God can and has. So, makita po natin, let us ibigay po natin sa Kanya lahat kung hindi natin makalimutan. Kaya natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. Minsan, ako din nakakaranas din minsan ng gano'n yung puro negative. Hindi ko kaya, hindi kulang, mga ganito, ganyan. Pero sabi ko, in Jesus' name, God has the power. Sabi ko, has the power to renew my mind. Sabi niya nga dito sa Romans 12:2, sabi niya, do not be conformed by the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, binago niya yung heart natin. Pero, hindi niya pinakaialaman yung kaisipan natin kasi binigyan niya tayo ng free will to choose. So, minsan, andyan pa rin yung natin, yung tayo pa rin ang pinapili niya, pinakapili ng Panginoon sa lahat ng bagay. So, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti. Ito kasi ang playground ng enemy, yung mind. Kaya we have to battle it. Para sa Panginoon kasi wala, puro puro talunan tayo pag inaalaw natin yung enemy mag-work sa ating kaisipan. Amen. Minsan may time na hindi mo maintindihan yung sarili mo. Ano bang gagawin ko? Hindi mo maintindihan yung deep inside of your na hindi mo maintindihan. Ano bang gagawin ko? Ito ba yung gagawin ko? Anong gagawin natin? We have to go back to God. Pray, manalangin tayo kasi siya lang talaga ang nagbibigay ng solution sa lahat ng ating problema. Sige, mag-pray ka. Amen. Maya-maya, ibibigay niya yung sagot sa'yo. Amen. Bibigyan ka niya ng clear direction. Minsan ganun tayo, problema, matulog na lang ako, pagising mo ng umaga, ganun pa rin yung problema. So, we have to face it. We have to face it. And go to God. Yun ang natin, yun ang aim natin ngayon, kailangan manalo si Jesus Christ sa buhay natin. Amen. Ngayon, 2024 na. Huwag tayong patatalo sa enemy. Mayroon tayong Jesus Christ sabi niya, nasa Jesus Christ is with us. God is with us. So, huwag tayong magpatalo sa enemy. Lagi tayong victorious. Yun ang ng Panginoon. Lagi tayong victorious. Yun naman talaga ang plan ng Panginoon. For I know the plans I have for you, plans to give you a hope and a future. Diba napaka-clear. So, we have to stick to His promises. Kasi totoo yun. Hindi kwento-kwento lang yung sinasabi ng Panginoon. It's true. So, hallelujah. Seeing, sabi niya, see, I have already begun. Don't you see it? I will make a road through a wilderness, the world for my people to go closer to God and create rivers for them in the desert. So, sabi nga po, tingnan mo, kumikilos ang Panginoon sa'yo, yun nga, kahit hindi mo siya minamahal, mahal ka pa rin niya. Sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. So, tayong mga anak niya, sabi niya, minsan nakakaramdam tayo ng, ayoko na, ganun. Natikman mo na yung kabutihan ng Panginoon, bakit hindi ka tumuloy na? Tumuloy ka na, dire-diretso ka na sa Panginoon. Natikman mo na nga yung kabutihan ng Panginoon, bakit ka pa magre-retract? Tuloy kapatid. Yun ang nais ng Panginoon. So, at sa patuloy mong paglalakad sa Kanya, maramdaman mo yung katagumpayan. Andyan lagi yung katagumpayan sa'yo. Yes. So, praise God. Alam niyo po, isa po dito si Paul, si Paul po, noong unang, di ba noong siya ay hindi pa mananampalataya, ang dami niyang mga pini-persecute ng mga Jew, mga ganyan. Marami siyang kaya lang, nung na-encounter niya si God, ang sama-sama ni Paul noon, nung na-encounter niya si God, sa road of Damascus, di ba na binulag siya 3 days ata yun. So, nangusap ang Panginoon sa kanya, bakit mo pinoforsake yung mga anak niya? So, mayroong pinadala niya sino ngayon yung isa? Pinadala niya doon para mag-remind siya na papagalingin siya, makakita siya ng eyesight. So, makita po natin na si Paul, nung na-encounter niya si God, nagpatuloy siya sa Panginoon.
persecution man, lahat-lahat naranasan niya, nagpatuloy siya. So, kung wala si Paul, wala tayong mababasa ng New Testament ngayon. Kasi half of the New Testament, siya ang may author. Siya ang sumulat, si Paul. So, kung wala din kaya siya, na-reach din kaya niya tayo, nandito kaya tayo, wala. Kasi, ang ano niya, ang panawagan sa kanya ng Panginoon, nag-preach siya sa kung saan-saang place, Macedonia, lahat-lahat na kung hindi nabahaginan yung mga ano na yon, nandito kaya tayo, wala. So, napaka ano ng Panginoon, yung may nag-sacrifice na isa, lahat, na-save lahat, di ba? Parang si Jesus Christ din. So, makita natin na napakahalaga ang mga ano na to, mga figure na to sa Bible. Pag-aralan natin ang buhay nila, nung unang panahon, i-persecute yung mga Christian. Alam mo yung bato, nandyan yung Kristiyano, tapos dadagdagan nila uli. Mamaya dadagdagan nila uli. Hanggang mamatay ka. So, kapag noon ganon ang pamamaraan ng tapos ka patiwari, napaka sama ng ng gagawin sa'yo. So, ganon lang po ang ng Panginoon. Let us sa ng Panginoon, sa pagkilos ng Panginoon. May gagawin siya sa buhay natin. So, praise God. Sabi po dito, a negative spirit has swept through our lives. Minsan, itong mga negative spirit sa buhay natin, itong mga negative na natin sa buhay natin, ibigay natin sa Panginoon kasi siya lang din talaga sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ ang magkapagpalaya sa atin. So, marami tayong mga iniisip lahat. Yung mga minsan matagal na ng mga we have to give it to God. So, minsan pag hindi mo kinokontrol ka na pala ng ng demon. Nakokontrol ka na pala ng na yun, ng spirit na yun. Minsan ganun nakokontrol ka na pala. So, ang gagawin po natin, mag-Bible study po tayo. Kasi sa pamamagitan ng kanyang mga salita, makapakinig tayo ng kanyang mga salita. At magkaroon po tayo ng deliverance. Amen. So, sa reading through the Word of God at manalangin, magkakaroon po tayo ng deliverance. Not necessary na pumunta ka dito at yung ilayhans at matumba. In your Christian life, sa patuloy mong pagbabasa, God will deliver us. Amen. Yun po ang ng Panginoon, yun po ang salita niya. Kaya niya tayong i-deliver. So, sabi po dito, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters shall prophesy. Your young men shall see vision. Your old men shall dream dreams. So, napaka in the last days. Ito, last days na to. Yung work po ng Holy Spirit, na siya, yung full. Kung opisina pa, nasa full, yung work ng Holy Spirit. So, ganun po ang ng Panginoon natin. Dati, hindi natin nakasama si Jesus Christ. Nung wala pa tayong Kristo sa buhay, hindi natin maalala yung mga ginagawa ni Jesus Christ. Ngayon, mayroon tayong Spirit ng Panginoon. Kahit yung mga nakalipas, bakit natin naalala? Because nakakonect tayo sa Kanya Kumbaga yung dugo natin, nalalay tayo. So, praise God kasi sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at ma-experience din natin kung ano yung mga bagay na nais niya ibigay sa atin. So, isa po dito, sabi po dito, God is saying, I have already begun this new thing. Road in the wilderness and river in the desert. What for? To bring these people closer to God. And isa pa, to accomplish His plan for us. Kasi may mga plano ang Panginoon sa ating buhay. Gusto niya, hindi ka lang nakaupo dyan. Amen. Ibang minsan, sabi niya, you are called for more. Hindi lang yung halimbawa, nagtrabaho ka lang dito, tapos na. Hindi. God has called you. Sabi niya nga you are called for more pa, more. Amen. Sabi niya, so, let us seek what is that more sa ating buhay. Si God, alam niyo, ang Panginoon, yung gusto niya maging prosperous nga yung buhay natin. Not only physically, spiritually, maging prosperous tayo. So, yun po ang ng Panginoon. Si Joseph po, sa
sa pinagdaanan niyang buhay, dumaan po siya sa wilderness. Ilang taon po siya wilderness, di ba? Wilderness. Ano bang imagination natin sa wilderness? Walang barren, wala lahat. River in the desert. So, makita natin sa life ni Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid. So, si Joseph kasi, ano siya din, yung akala din, ano siya, ano ba yung mga hanap buhay nila noon? Yung hanap buhay ni Joseph, hindi doon sa, hindi siya naging hari, ano ba yun, yung instead na, kung si David pa, nag-aalaga siya ng mga sheep, ganun. Pero hindi niya ini-expect na maging hari siya. So, God has something new for him. Hindi lang siya nung nagbubungkal, nag-shepherd. So, ganun ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. So, 2024. So, let us make the most of it kasi Panginoon kasama natin siya. Huwag na tayo matakot, mahiya or something. God will do something for us kung tayo mag-obey sa Kanya. So, napakaano po, si Haring David, hindi niya naman ini-expect na maging hari siya siya, shepherd. Siyempre, kung ano yung trabaho ng tatay mo, yun din yung tatrabaho mo pwede. Hindi. Si Joseph din, naging hari siya. Kita natin, naging hari siya sa Egypt. Pero hindi nila ma-recognize na may naging hari na Jew doon sa nila, sa bansa nila. So, praise God. Huwag po tayong manatiling doon. Mag-response tayo kung ina-assign tayong mag-closing prayer lahat. Huwag tayong matakot kasi God is with us. Lagi naman po tayo nagsisimula sa zero, sa wala. So, huwag tayong matakot po. So, how to get out of spiritual rut or start fresh. And start fresh. Rut po yung ibig sabihin, yung habit na paulit-ulit. Paano natin i-break yung habit na paulit-ulit na minsan sabi ayoko. Ganito, ganyan. Paulit-ulit na lang. So, let's start fresh. Sabi niya dito sa 2 Corinthians 5:17. So, therefore, if anyone is in Christ, a new creation has come. The old has gone. The new is. So, the old has gone. The old has gone na eh. The old has gone. Sabi niya, huwag na natin yun, yung mga nakalipas. So, Christ is with us. Ito din, Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past. So, ilagay natin yan, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So in Exodus 23:20, see, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. So, tingnan nyo yung pangako ng Panginoon. God has sent an angel ahead of us. He doesn't send us alone as we walk into an unknown future. Alam ba natin kung ano yung natin? Hindi. May plano tayo pero sigurado ka ba na yun ay tutuparin ka agad ni God? Hindi natin kaya ibigay natin sa Panginoon that He sent His angels ahead of us. So, alam po natin na God is with us. Amen. So, Job 17:9, nevertheless, the righteous will hold to their ways and those with clean hands will grow stronger. So, ibig sabihin po nito, the righteous will hold. Lagi po natin, hindi naman po tayo, sabihin mo, wala pong perfect na tao. Wala po. Si Jesus Christ lang. But every day we can ask forgiveness. Lagi tayo nagpapalinis. Kasi marami ding upright noon sa Panginoon. Sila Job, bakit sila nasabing Kasi parang kinonsider din sila perfect. Kasi alam nyo, siguro araw-araw silang nananalangin. Laging nagpapalinis sa Panginoon. Lagi silang nagpapalinis sa Panginoon. Kaya they are considered perfect. Or upright ang tawag doon. So, ganun din tayo, lagi tayo magpalinis sa Panginoon. Those with green hands will grow stronger.
Isa pa po dito, Philippians 3:13-14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenly reward in Christ Jesus. So, praise God, forgetting what is behind na naman ulit. So, straining forward toward what is ahead. So, yun po ang nais ng, yan po ang ano ng Panginoon, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Yun po ang laging tinuturo sa atin ng Panginoon. Ano mang mga circumstances na dadaan sa buhay natin, kaya niyang sagutin yan. May mga ano yan kasagutan. Praise God. So, conclusion na po tayo. God cannot do a new thing in you until you forget the past. Oh. So, pag hindi mo, yung past, hindi mo ma-give up, hindi mo makalimutan, wala. Paano siya gagawa ng new thing sa'yo? Hindi mo mag-give up yung mga, kung ano-ano pa mang naglalaro sa buhay Kristiyano natin. Actually naman, sinabi naman sa Bible, sabi niya, in this world you will have tribulation. But praise be to God kasi siya yung nagbibigay ng peace sa atin. Amen. So paano na lang yung walang relasyon sa Panginoon, di mas matindi sila. Tayo may relasyon sa Panginoon, alam natin kung saan tayo tatawag. Paggising natin sa umaga, yung fresh na yung natin, na-refresh na tayo. Lalo na pag tayo lumalapit sa Kanya. So napaka-inam po na i-forget natin yung mga nakalipas. Siguro i-remember pa to revive again, no? Kung naglalaro-laro na naman sa kaisipan kung ano-ano mga let's forget it. Sabi niya, hayaan natin yung Panginoon mag-feel sa natin, sa utak natin. Kasi si Diablo mautak din. Pero si Diablo, hanggat hindi mo sinasabi, hindi niya alam yun. Amen. Ang Panginoon, alam niya yung natin. Kung nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, alam niya. Kung ano yung nasa heart mo, alam niya. Pero si Satanas, hanggang hindi mo sinasabi, hindi niya nalalaman. Hindi niya So, minsan, let's keep it inside our heart. Kasi minsan si Diablo, talagang magdudugtong yan. Pag binigkas mo na, yung mga negative na gusto mong sabihin. Yun, naririnig na ni Diablo yun, tuwang-tuwa na siya. Ganun na siya. Masapaw na. Oo, sumasapaw na. Pero, yun ang ng Panginoon. Kaya, ingat sa Diablo. So, we must see God beginning a new thing in you. Must sacrifice your will for His will. So, let us sacrifice. Minsan, gusto natin. Kagustuhan natin. Let's offer our life unto Him. Kasi siya lang naman ang pwedeng mag-transform sa buhay natin. At siya din yung magbibigay ng future sa atin maganda. Kasi ang anak ng Diyos, ayaw din niya na tayo'y buntot lagi, buntot. Gusto niya maging head din tayo. Yun ang ng Panginoon, nakasulat yan sa Deuteronomy 28. So, yung blessing ng obedience. Minsan nga, ang hirap mag-obey, pero pag-pray natin lagi na, Lord, ano mo yung heart niya. Kasi nasa flesh tayo minsan eh. Nasa flesh tayo. So, may struggle inside. May struggle inside. But then, if the Spirit of the Lord is with you, talagang nangunguna siya sa natin. Hayaan natin na lahat ng will natin, ng gusto natin, ipasakop natin sa banal na Espiritu. Kasi susunod lahat yan eh. Kung ano yung hinihingi natin, susunod lahat yan. Kung unahin mo yung will ng Panginoon, susunod lahat yan. Kasi sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, praise God. Doon po nagtatapos ang pag-aaral. Glory to God. So, praise God. I hope na this coming, ngayon 2024, God, tinawag ka more. Hindi lang yung tayo dyan, yung nagtatrabaho tayo. Mayroon siyang something na gagawin sa atin, and we should obey the word of God. Kasi yun ang ng Panginoon. Tayo yung mag-prosper. Hindi lang tayo talunan.
So kung mayroon tayong mga bagay sa buhay natin, struggles or something, ilapit natin sa Panginoon. Minsan hindi ko maintindihan kung ano to, kung ano yan. Pag hindi na natin maintindihan yung sarili natin, lumapit na tayo sa Panginoon. Yun. Sa prayer, lumapit na tayo sa Panginoon. So, sasagutin ng Panginoon yon. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, O God, sa inyong salita, Ama, O God. Tunay nga po, Lord, ang inyong mga salita, O God, ay salita mo lamang na patuloy, O God, na nagtatransform sa amin, Ama, O God. Hayaan niyo po, Lord, na kayo, O God, ang patuloy, O God, na magbago, Lord, sa aming buhay, Ama, O God. Ano mga plano mo, Lord, sa aming buhay, O God, bawat isa sa amin, O God, this 2024, O God, I pray, O God, that it will be accomplished, Ama, O God. Lord, hallelujah, O God, we thank you, we glorify you, O God, at hayaan niyo mo, Lord, na kami, O God, ay patuloy, O Lord, na lumakad ng may katagumpayan. Lord, salamat po. In Jesus' name we pray.